Dito sa John 1 verse 14 natin mababasa na nagkatawang tao ang berbo. At alam na natin na ang berbo ng pasimula, ang pangalan niya ay berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. At ngayon, ang berbo ay nagkatawang tao. Kaya wala nang ibang nagkatawang tao kundi ang ating Panginoon Jesus, na ginamit niya si Maria o pumasok siya kay Maria para siya ay magkatawang tao. Tingnan muna natin sa video ni Maria. Isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalang Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Maglili ka at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Paano mangyayari? Dalaga pa ako. Ang sabi ng anghel, maglilihi ka at manganganak ka. Kahit si Maria, ang sagot niya, paano nangyari yun? Dalaga pa ako. Ngunit ang sagot ng anghel ay pasa sa iyo ang banal na espiritu. Ibig sabihin, magbubuntis si Maria na walang kontak, walang gumalaw kay Maria, kundi magbuntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang ating Panginoon ang papasok sa sinapupunan ni Maria para siya ay magkatawang tao. Tuloy pa natin. Pasa sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil dito itatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Kahit si Maria hindi makapaniwala dahil dalaga siya. Pinupuri ko ang Panginoon at nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang sabi niya, pinupuri daw niya ang kanyang Panginoon. Tinatawag na niya na Panginoon na nasa kanyang sinapupunan pa. At ang sabi pa niya, Panginoon na aking tagapagligtas. Ang ating Panginoon ay nasa tiyan pa lang ni Maria, pero tinatawag na ni Maria na ang Panginoon na kanyang tagapagligtas. Kaya malinaw na si Maria ay ginamit lang ng ating Panginoon. Mula ngayon, tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Kaya sabi niya ni Maria, tatawagin daw siya sa lahat ng na mapalad sa lahat ng saling lahi. Kasi si Maria ang ginamit ng Panginoon o napili ng Panginoon para pumasok sa kanya, dahil sa lahat ng babae sa buong mundo si Maria ang nakitaan na malinis at banal na babae. Dito din sa Mateo, isa rin to na nagpapatunay na ang ating Panginoon Jesus ay hindi niya tunay na ina si Maria. Basahin mo natin. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose. Dito sa verse sinabi na ina ni Jesus si Maria. Tuloy natin na mag-asawa kay Jose. Si Maria daw mag-asawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungan siya'y nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bago daw sila magsama, si Maria at si Jose, ay nasumpungan si Maria na buntis. Tuloy natin sa 19. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla
ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Hiwalayan daw niya si Maria kasi nga nagbuntis, ayaw niya mapahiya sa mga tao. Kahit sa atin naman ngayon, kung buntis yung babae na pangasawahan natin, ayaw na talaga natin. Tuloy natin sa 20. Datapot samantalang pinag-iisipan niya ito ni Jose, na hiwalayan niya, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Na kinausap pala siya ng anghel na huwag mong hiwalayan si Maria dahil ang kanyang binuntis ay sa banal na Espiritu Santo. Tuloy natin sa 21. At siya'y manganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Malinaw rin dito na si Maria at si Jose ay kinausap, manganganak si Maria at tatawagin ang pangalan niya ay Jesus para iligtas niya ang kanyang bayan. Ito rin ang nagpapatunay na si Maria at si Jose na kanyang asawa ay ginamit lang ng Panginoon ng ating Ama para magkatawang tao ang ating Panginoon para iligtas tayong lahat dito sa mundo. Paano? Magpakamatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. John 3:16, sapagkat gayon lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw dito sa John 3:16 na ang ating palang Panginoon na bugtong anak ng Ama ay pinadala niya sa sanlibutan para lahat daw na sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon pala ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, at ginamit niya si Maria para ang ating Panginoong Hesus ay magkatawang tao dahil sa pag-ibig ng Ama sa sanlibutan, para huwag daw mapahamak ang mga tao sa sanlibutan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya malinaw na si Maria at si Jose ay hindi tunay na magulang ng ating Panginoon, kundi ang Diyos Ama ang tunay niyang Ama.